Mga ka-A to Z, nawa po ay ligtas kayo ngayon mula sa hagupit ng habagat nitong weekend. Maraming lugar kasi sa bansa ang nakaranas ng matinding pagbaha at nakapagtalapas sa ilang lugar ng landslide. Bunsod ng malakas sa pag-ulang dala ng enhanced habagat. Dahil dito lagpas 10 individual na ang naitatalang nasawi. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almohano. Grabe ang baha, dito. Nagmistulang dagat ang ilang lugar sa bansa matapos bahain ng malala, bunsod ng walang tigil na malalakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Sa Cavite pa lang, hindi na pinatulog ng pinaghalong ulan at hangin ng mga residente. Buwis buhay din ang pagsagip sa batang ito mula sa rumaragasang baha Sabado ng gabi. Sa Las Piñas naman umabot hanggang bewang ang baha dahilan para hindi na makadaan ang karamihan sa mga sasakyan. Habang sa Benguet naman pagguho ng lupa sa iba't ibang lugar ang nasaksihan ng marami na kumitil sa pitong buhay. Bahagyamang sumilip ang haring araw dito sa Kawit, Cavite, lubog pa rin sa baha ang ilang mga barangay dahil pa rin sa walang tigil na pag-ulan na sinabayan pa nga ng high tide nitong mga nakaraang araw. At dito sa barangay Gahak sa Kawit, Cavite pa rin kung makikita nyo, abot tuhod pa rin ang level ng baha kaya ang mga residente no choice kundi lusungin na lang ito para ipagpatuloy ang kanilang araw-araw na gawain. At kung makikita nyo nga dito sa aking likuran at sa paligid, itong mga kabataan, itong mga bata, imbis na magmukmuk sa kanilang bahay dahil nga baha at walang pasok, pinili na lang nilang magtampisaw dito sa baha at lumangoy na para bang isa itong malaking swimming pool. Si Gaying wala nang nagawa kundi tanggapin na lang ang sitwasyon at iwan ang kanilang bahay lalo na't may pasyenteng inaalagaan. August 9, yung talagang as in hanggang leeg na namin. Doon na talaga ako nagsabi na mag-evacuate na kami kasi baka makuryente kami. Naging pahirapan din aniya ang pag-rescue sa kanyang kapatid dahil bagong opera ito. Medyo nahirapan po yung rescuer kasi makitid po yung daan doon sa amin. Kaya ang ginawa sa kanya, yung parang boat lang na payat, saka siya kinuha doon sa pinakamalaki. Sa barangay Wakas naman sa Kawit pa rin, naglilimas na ng bahang pumasok sa loob ng kanilang bahay si Nanay Caridad at kasama sa bahay na senior citizen din. Alas 8, alas 9, biglang lumaki na yung tubig hanggang sa madaling araw na. Dahil nung madaling araw, may high tide din. Pagising-gising nga lang kami dahil tinitingnan namin kung nataas na naman yung tubig. Ayon sa Department of Social Welfare and Development ng Kawit, nasa mahigit 100 pamilya na ang nasa evacuation center ngayon sa Gahak. Pagtitiyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. We have more than enough food supplies. We have more than enough non-food supplies. We are ready to augment yung mga pangangailangan ng mga biktima through their local government units. Habang may panawagan naman si Cavite 1st District Representative Jolo Revilla. Karamihan po sa kanila nakatira sa danger zone. Sa ilog po kasi sila nakatira. Yun din po ang ilalapit namin sa national government na sana mabigyan po ng allocation sa NHA. Samantala, bunsod pa rin ang habagat at combined effects ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa tala ng Office of Civil Defense, pumalo na sa 13 ang naiulat na nasawi. 7 sa mga ito ay mula sa Benguet habang 13 naman sa Rizal at Batangas. Habang nasa 15 naman ang tala ng Philippine National Police na patuloy pa rin biniberipika, kabilang na ang nasawi sa La Union at Pangasinan. Karaniwang sanhi ng pagkasawi ng mga biktima ang landslide at pagkalunod. Samantala mahigit 220,000 na pamilya naman mula iba't ibang bahagi ng bansa ang apektado ng nagpapatuloy na sama ng panahon o aabot sa mahigit 700,000 individual. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.